Hello sa lahat, dumating na ako. Lucyhan, 6 p.m. gathering. Dumating ka ng 6:30? Saan ka ba nanggaling? Ang galing mo talagang bata ka. Hindi ba sabi mo 6:30 ang dating ko? Baka ikaw nakalimot. Kung nagkamali ako, edi pareho tayong late. Grabe ka naman. Gets ka na. Ibig sabihin nagkamali lang ako. Kahit ano pa, late ka pa rin, Lou. Isang shot lang naman. Di ba patas lang? Hindi naman ako late eh. Sige, ito na lang inumin mo. Lucian! Sino bang walang hiya ng ginawang inumin ng patis? Ay nako, nadumihan ka pa. Pupunasan kita. Basang-basa ka na. Ay! Nakalawang bra ko! Layuan mo ako! Huwag kang mag-alala. Pupulitin ko. Mr. Jang, tingnan nyo! Kinayan ako ni Lucian. Surba na siya! Mr. Jang, hindi ko sinasadya. May mali talaga sa setup na to. Binigyan nila ako ng alak ng may patis. Sige, tanungin natin ang iba. Kung sino talagang nagpainom sa'yo ng alak na may patis. Lahat lang to hindi pagkakaintindihan. Maglilinis lang ako saglit. Maupo muna kayo. Sandali lang, sasama kami. Gutom na ako. Ayaw mo na ba sa villa? Samahan mo akong uminom. Malay mo, pag nasiyahan ako, ibigay ko na lang yung villa sa'yo. Inom ka ng buo. Akong bahala sa sarili ko. Naubos ko na. Bilisan mo. Dali, inom pa ng marami. Inom pa ako. Saktong lasingin ko siya. Tapos kakausapin ko siya. I-record ko. Malalaman kung ginagawa ng pamilya Zhao noon. Pag maebidensya na ako, maililigtas ko na si Papa sa kulungan. Lucihan, balak mo ba akong lasingin para makuha mo ang villa? Ha? Hindi ganoon. Sa tingin mo, ganun akong tao? Bakit mo iniisip yan? Uminom ka na lang. Ikaw rin, kailangan mong uminom. Tatagayan kita. Jiang Nanhao, akala mo ba hindi ko alam kung anong binabalak mo? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Gusto mo lang akong gantihan dahil ba sa ginawa ko noon sa'yo, kaya ka bumalag para gantihan ako? Bakit mo ba naiisip na baka hindi pa rin kita nakakalimutan? Pero ikaw naman ang una nang iwan sa akin. Masamang halimaw. Han, Tumigil ka na sa pagsasalita. Ayoko sa mga sinasabi mo. ano bang gusto mong marinig? Sabihin mong ibibigay mo sa akin ang bahay. Tapos umalis ka. Sige. Ako, pati yung bahay, lahat ibibigay ko sa'yo. Nandito ako sa bahay ni Jiang Nanhao? Ginawa mo natin yung kagabi? Hindi pwede. Ayun, sinamantala mo ako. Gising ka na? Jiang Nanhao, manloloko ka. Salbahe ka. Gusto mo na lang bang matapos to at itanggi ang lahat? Ang kapal mo pa. Ano bang sinabi mo kagabi? Tingnan mo, pati leeg ko puno ng marka mo. Lasing ako kagabi. Ngayon, di ka naman lasing ah. Oh, tama.
Umiiwas siya sa akin? Mr. Jiang, iniiwasan ka ba ni Secretary Lu? Saan mo naman nakita na iniiwasan niya ako? Maaga pa lang nandito na siya. Tapos pumunta siya sa HR para alamin ang tungkol sa reassignment. Pagkatapos nun, pumunta siya sa opisina mo at ginupit ng mga dahon ng swerte mong halaman. Mukhang galit siya sa'yo. Hoy, bawal ang chismis sa opisina. Babawasan kita ng 500. 500? Bakit niya gustong umiwas at magpanggap na walang nangyari? Tandaan ko yan. Kapag may inaalala siya, lagi niyang pinupost ito online. Di ko alam kung nagbago na siya. Lahat ng tao ay may kahinaan. Hanapin mo yun at tamaan mo ng gusto. May punto ka. Yung boss mo, katulad ng boss ko, masungit, pikon at may masamang trip. Pinangakuan ako ng villa, pero hindi niya binigay kahit natulog na kami. Para lang pala sa villa yun. Yung boss ko, mababa yung IQ. Pareho tayong kawawa. Kapag may problema ka sa work, o kahit sa buhay, i-message mo lang ako para kalabanin ko ang boss mo. Mas maganda kong harapan. Ang bait mo rin pala. Dahil magkapareho tayo na pinagdanaanan, ayoko makita ng kapwa ko babae na nahihirapan. Jiang Nanhao, total nangyari na rin. Ibigay mo ng villa sa akin, tapos quits na tayo. Quits? Hindi tayo pwedeng mag-quits. Isang beses lang natulog? Lugi naman ako noon. Ikaw, tao ka pa ba? Tinawag mo na nga akong aso kaya pwedeng hindi na ako tao. Ikaw... Gawin mong sinabi ko, itagda ang year-end bonus sa 500,000. Mukhang kailangan niya talaga ng pera ngayon. Pera din naman niya magiging asawa mo. Kung kailangan gastusin, igastos mo. Si Mr. Jiang para kay Secretary Lu, gagawin niya ang lahat. Alam ko kung sino ang prinsesa ng puso ko. Si Mr. Jiang, para sa babaeng yun, talagang iba ang trato. Kailangan ko na agad sabihin si Mizao. Sige, itong klaseng palyadong damit. Diningil pa ng 300 yuan. Sige na nga, para sa 500k bonus, kalaban ako. Kaya mo yan. Anong ginagawa mo rito? Hayop ka. Plano mo umakyat sa entablado na ganyan ang suot mo? Mag-isa ka lang, ibababa mo ang reputasyon ng Jiang Group. Itigil mo ang mga ilusyon mong wala sa realidad. Wala naman akong problema kung ganyan ang damit sa bahay. Ikaw? Pero kung susutin mo yan sa harap ng iba, magagalit talaga ako. Kung magsasalita ka lang, bakit kailangan mo sobrang lapit? Gusto mo lang iparating yung boses mong malalim? Yung bagong labas na modelong gusto mo. Ay nako, hindi ko kailangan yan. Umalis ka na. Layuan mo ako. Tao po! May tao ba dyan? Buksan niyo ang pinto! Jiang Nanhao! Jiang Nanhao! Hindi ko pwede maghintay lang. Kailangan ko makalabas dito. Ngayon, palakpakan po natin ang espesyal na panauhin ngayong gabi, si Mizao, upang tumugtog para sa atin ng shallow concert in D major.
Hindi ba't ito ang piyesa na dapat tugtugin ni Hanhan? Ang tugtugin ko. Hanhan! Ang ganda! Ang galing talaga. Talagang tao na pili kong manugang. Napakahusay sa lahat ng aspeto. Bakit pa kailangan maging plastic? Sa tingin ko, pangkaraniwan lang ang tugtog ni Miss Zhao. Ikaw pa rin pinakamahusay ngayong gabi. Ni hindi nagsalita ang anak natin. Ang dami mong sinasabi. Ganito na lang, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya. Ang dami mong sinasabi. Tita, sa totoo lang, tama rin po si Tito Jiang. Marami pa po ako kailangan pagbutihin. Gagawin kong lahat para hindi magiging pabigat kay Nanhao. Miss Zhao, wala pa kayong kahit anong relasyon ni Nanhao. Hindi mo siya pwedeng katawanin. Nanhao, wala ka pang sinasabi sa performance ko. Pwede ba kung sumala sa contest ng company niyo sa year-end party? Ikaw ang anak na babae ng pamilya Zhao. Kailangan mo pa bang ganitong klaseng premyo? Gusto kong manalo. Gusto kong manalo para sa'yo. Sakto! Ako rin! Pero hindi ko gagawin tulad ni Miss Zhao gamit ng ganitong kababaan. Lucy Han! Ikaw may kasalanan kung bakit ka na late. Bakit ka ba nagsasalita ng kung ano-ano? Kung hihida kay Miss Zhao ngayong gabi, ewan ko na lang kung paano matatapos ang event. Hindi ba ikaw nang una sa akin? Hindi mo ko pinapayang tumungtong sa sarili kong slot para lang mapagbigyan ng bigatan si Miss Zhao. Ako nga lang pamilya Zhao. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sino ka ba para magsabi niyan? At saka isa pa, ano bang talent mo? Isa kang sekretarya na gustong umangat. Gamit ang panilin lang, walang kahihiyan. Security, policy ng babaeng yan. Tignan natin kung may mga has. Nanhao, ang year-end party ng Jiang Group, pwedeng sarilang kahit sino empleyado. Empleyado rin ako ng Jiang Group, bakit hindi ako pwedeng sumali? Wala lamang hindi nakakaalam na si Lucy Han ang kilalang inuti na anak sa Yonsheng. Tawagin ka mang Little Princess. Akala mo totoo na? At sino mong may gusto makakita ng performance mo? Ako! Magpustahan tayo. Kung matalo ako, aalis ako sa Jiang Group. Kung matalo ka, sa susunod na makita mo ako, kailangan kitang tawaging auntie at yumuko ka habang umalis. Deserve mo ba yun? Pareho lang piyesa natin. Sigurado kung panalo ako. Mali pa rin ang tugtog niya. Talaga isa siyang inutil. Si Miss Zhao nag-aral pa sa World Class ng Music Academy. Ano ngayon? Kung sino-sino lang kalaban niya. Maugo, tumapida. Bakit ang galing niyang tumugtog? Salamat po sa lahat. Salamat po sa lahat. Ayaw mo na ba sa premyo? Ngayon ay inaanunsyo ko. Ang nanalo ngayong gabi sa year-end party, si Lucy Han. Yes! Ito.
Han, Zihaw, ikaw pala? Zihaw, ikaw pala? hindi ko alam kung meron ba akong tsansa na samahan ng prinsesa pa uwi ngayong gabi. Mr. Jang, nandito ng boyfriend ko para ihatid ako. Mauna na kami. Bye-bye! Han, tigilan mo nga yan. Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Ikaw ba ang sinasabi ni Han na big boss? Mr. Jang, hindi maganda ang ganyang kakulitan. Lumayas ka. Noong una, ikinulong mo ako sa dressing room, tapos pinausukan ng gas. Ngayon naman, titadyakan mo ako para madapa. Hindi mo ba alam na may CCTV camera sa hotel na ito? Ano? Anong CCTV? Hindi ko lang pinagsasabi mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin. Sabihin mo yan sa pulis. Kuya, bakit ka nagkipagrelasyon sa ganyang babae? Kuya, bakit ka nagkipagrelasyon sa ganyang babae? Zichuan, tumahimik ka. Gusto mong tulungan kanya? Mas matalino siya kaysa sa'yo. Walang CCTV na nakahuli sa kanya. Matagal na siya nagplano. Kapag may nangyaring masama, ikaw ang sisihin. Ang sadyang pananakit, mas mabigat kaysa sa ubos ng iba. Gusto mong makulong? Mag-isip ka na. Si Jishuan siya nagutos sa akin gawin yon. Sino ka ba? Para sisiraan ako. Mr. Jiang, sa palagay ko, lahat ay malinaw na ngayon. Sana bigyan mo ko ng katarungan. Sihaw, alis na tayo. Bye-bye. Han, sinadya mong gamitin siya para inisin ako, di ba? Mr. Jiang, si Jishuan nagutos sa akin. Kailangan mo akong iligtas. Dalhin niyo siya palabas. Siya ang may pagkanya! Siya! Totoo yan! Siya talaga! Nanhaw, maniwala ka sa akin. Ipunin mo ang sasabihin mo para sa pulis. Salamat sa ginawa mo kanina, pero simula ngayon, mas mabuting wag na tayo mag-ugnayan. Han, tungkol sa pamilya Zhao, hindi ko sinadyang itago yun sa'yo. Matagal na akong lumayo sa kanila. Siguro may rason ka, pero ayaw ko sa mga sinungaling, lalo na kung itinuturing pagitang pinakamatalik kong kaibigan. Han, huwag mo naman akong iwasan. Matutulungan kita. Ayaw mo kay Jiang Nanhao na makulit sa'yo, di ba? Pwede mo kong gawing panakip-butas. Mali ako na ginamit kita. Noon, wala akong ibang magawa, hindi na mauulit. Han. Mr. Jiang, mukhang iniiwasan ka na naman ni Secretary Lu. Yung listahan para sa event, ayusin mo ulit. Naiintindihan ko, isasama mo si Secretary Lu. Ang dami mong alam. Sinusubukan mo pa rin bang iwasan ako? Bitawan mo ko. Nasa opisina tayo. Ano bang gusto mo? Anong yun kung nasa opisina tayo? Alam ng buong kumpanya ang tungkol sa atin. Ano bang meron sa atin? Ikaw lang naman ang gumagawa ng kwento. Ikaw, ganyan mo na ba gustong burahin ang ugnayan natin? Sinasabi ko sa'yo, tayo ay... Anong ginagawa mo? Aminin mo na, gusto mo ganito mapangahas na relasyon. Kung hindi ako nagpursige, baka buntis ka na ngayon ng 5 anak. Matapos nating matulog, tumakas ka, ang kapal mo. Nakainom lang ako. Wala akong maaalala. Wala talaga. Kahit lasing ka, hindi mo ba kayang kilalanin ang tunay mong nararamdaman? Gusto ko na lang tanggalin yung puso mo. Yung bahay, ayaw mo na rin ba sa bahay na yon? Bibili ka ba talaga ng bahay para sa akin? Pati yung ebidensya laban sa pamilyang Zhao na bumiktima sa tatay mo. Siyempre meron. Ayaw mo rin ba nun? Pero bakit mo sinasabi to ngayon? Sigurado may masama kang balak. Anong masama kong balak? Wala naman ah. Hindi ko sinabi sa'yo dati dahil baka maging padalos-dalos ka. Pero ngayon, kaya na kitang protektahan. Kaya syempre, gusto kong ibigay sa'yo ang gusto mo. Tama, kapag binigay ko na ang lahat na gusto mo, hindi ba dapat ikaw rin? Nasa may bahay at ebidensya, lahat mapag-uusapan. So, Mr. Jiang, ibigay mo muna sa akin ang bahay para makita kung sinseridad mo. Samahan mo muna ako sa event. Sige. Ikaw ang nagsabi ha, pagkatapos ng event, ilipat mo na sa pangalan ko ang bahay. Paano kung hindi ko gagawin? Aalis na ako.
Pag-isipan mong mabuti. Nandito ngayon si Zhao Guanghai at President Qian. Sila yung dalawang narinibunag sa buwatan sa rooftop. Silang nanira sa papa ko? Anong hinihintay mo, Mr. Zhang? Tara na! Sinungaling talaga tong taong to. Kaya sure baka makilala ko ni President Qian kaya pinaghintay ako rito. Pag wala kong nakuha ngayong araw, talagang... Ito ba yung sikat na kabit ng sekretarya? Yung dala ng awang mag-asawa at iniwan ni Jiang Nanhao ang masamang ama? Interesado ka bang makipag-deal sa akin? Anong klaseng deal? Basta mabuntis ka lang ng anak kong si Jiang Nanhao, babayaran ko lahat ng utang ng tatay mo. Pero kapag nanganak ka na, ibigay mo sa amin ang bata. Sa akin na siya. Mr. Zhang, anong ibig mong sabihin? Basta mabayaran lang yung utang na yon, makakalabas na agad ang tatay mo sa kulungan. Mr. Zhang, para sa akin yung sinabi mo ay talagang nakaka-insulto. Hindi ko kailanman gagawin ko sundo ng sarili kong anak. Pero si Jiang Nanhao, mahal na mahal ka niya. Bukod sa'yo, wala na siyang ibang babae na magiging malapit sa kanya. Pero huwag kang magmadali. Pag-isipan mo pa. Anong ginagawa mo dito? Tinutulungan kitang ligawan ng magiging asawa mo. Tignan mo naman ang sarili mo ngayon. Hanggang kailan ka pa maghihintay? Kapag nagkadesisyon ka na, lapitan mo ako. Anong sinabi niya sa'yo? Ano man ang sinabi niya? Huwag mong paniwalaan. Sabi niya mahal mo raw ako. Pero dahil sabi mong huwag maniwala, alam ko nang gagawin ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko iisipin na totoo yun. Nanhao! Samahan mo munang mama mo. Ako nang bala sa sarili kong problema. Bakit bang tigas ng ulo mo? Kung susundin ko yung gusto mo, yung babaeng puno ng panlilinlang at kasamaan, Kahit hindi si Zazie Shuan, may iba pang mga babae. Ang mahalaga hindi pwedeng silusihan. akala ko malinaw kung magsalita. Naiintindihan mo na dapat. Kung sino man ang gusto ng anak natin, dapat suportahan na lang natin. Bakit kailangan natin pakialaman ang mga desisyon niya? Anong sinasabi mo atin? Kahit gaano mo pa itanggi, sinanhaw pa rin ang anak nating dalawa. Kung palagi tayong magbabangayan ng ganito, makakabuti ba yun kay Nanhao? Ang lahat ng meron ako, para rin naman sa kanya. President Zhang, nandito ka rin pala. Jiang Tianyu, ikaw pa talagang may ganang papuntay ng babaeng yan? Ang dahilan kung bakit nawalang anak natin. Wala ka talagang pinagbago. Nakakadiri ka. Wan Ying! President Zhang, hinihintay na tayo ni President Zhang. Tayo na. Miss Lin, ang sikat na aktres. Kamusta ka na? Habang wala ka rito, akong isinama ni Tianyu sa pag-alala sa mga ninono. Lahat ng tungkol sa kanya, ako na aasikaso. Natatakot ka na ba, Len Wanying? Dati hindi mo ko kaya. Ganun pa rin ngayon. Hindi ako natatakot sa'yo. Sa totoo lang, hindi ka karapat-dapat na pag-aksayan ko ng salita. Isa kang pa bang itinako ng asawa? Ano ngayon kung mayaman ka? Kahit pa nagkana ka kay Jiang Tianyu, hindi ka pa niya pinili. May mukha ka pa bang manaltili rito? Hindi ka nahihiya? May mukha ka pa bang manaltili rito? Hindi ka nahihiya? Anong ginagawa mo? Ang baho ng bibig mo. Kailangan mo na mag-toothbrush. Bakit siya nandito? Alam mo ba kung sino ako? Alam ko. Ikaw yung alala ni President Jiang na tagahugas ng paa. Sino ang tinatawag mong tagahugas ng paa? Tama naman ako Sabi mo sinamahan mo siyang mag-alalay sa ninono, pero hindi ka naman pinakasalan. Ano ka pa? Kundi isang alipin na di pwedeng ipagmalaki. Ako lang tanging babae sa buhay niya. Ganun ba? Siguro nga ang mga tagahugas ng paa ay masyado pang mataas kesa sa'yo. Tuminggi ka!
Yan ang nagpapala na may maangang na bibig. Yan ang kapalit ng pang-aagaw ng asawa ng iba. Pati kay Jang Nanhao na pinahirapan mo na ilang taon. Hindi kita palalapasin! Subukan mo! Itong lipstick mo. Ang tapang mo kanina, bakit ngayon tahimik ka? Bakit sa kanya, tiklop ka agad? Bakit mo ko tinulungan? Alam mo namang ayaw ko sa'yo. Wala yon, hindi ko lang talaga matanggap yung mga kabalbalan niyang ginawa niya noon. Pinahamak niya si Jang Nanhao. Pinagtiisan niya ang lahat. Wan Ying, nasugatan ka. Jiang Tianyu, bakit palaging huli ka sa lahat? Wan Ying, maniwala ka sa akin. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Ang nangyari noon, ipapaliwanag ko sa iyo lahat. Han, ayos ka lang ba? Tama na. Ako na mag-iimbestiga. Tungkol naman sa titulo ng bahay, President Jiang, natutuparin mong salita mo. Huwag ka na magpasalamat. Tignan mo nga to. Ang garanti naman ni Zazie Shuan sa'yo. Isang bahay na nagkakahalaga ng 50 million yuan. Bibilin ko ng doble ang presyo. Anong dapat niyang pagdudahan? Kayong dalawa. Aminado ako, nilapitan ko si Zhao Zishuan dahil may kailangan ako. Pero hindi katulad ng iniisip mo. Han, mahal kita. Gusto ko lang na ikaw ay maging aking ginang Jiang. Pero Jiang Nanhao, napakahusay mong magsinungaling. Hindi na ako makapaniwala muli. Paano naman ang Zhao family? Nasaan ang ebidensya na sila ang nanira sa papa ko? Gusto mo makuhang lahat ng wala ka namang binibigay? Ganyan ba dapat? Basta magdalang tao ka lang sa anak ni Jiang Nanhao, ang utang ng ama mo. Ako ang magbabayad ng lahat. Anak lang naman ang kailangan. Isang hakbang, dalawang resulta. Pwede mo pang itaguyod ang anak kahit wala ng ama. Jiang Nanhao! Ano? Galit na ako. Jiang Nanhao! Ano yun? Magkaanak na tayo. Anong sabi mo? Sabi ko, magkaanak na tayo. Totoo ba yan? Totoo. Nahanap ko na yung impormasyon ng panahon na yun. Ang proyekto ng papa mo, may middleman ang pangalan ay Kenley. Pero nang mangyari ang insidente sa ama mo, ngayon ko lang nahanap kung nasaan siya. Ay salamat, may progreso na rin sa wakas. Nagmamadali siyang umalis. Saan kaya siya pupunta? Umupo ka! Ako ay inirekomenda ni Linlin. Simula nang bumagsak ang Lu family, nawasak din ang buong project team namin. Naghanap kami ng trabaho pero palaging bigo. Kaya alam naming may gusto na palisin kami sa Jiangsheng. Ang Zhao family ba yan? Dapat mukhang natural ka lang. Kung hindi, halatang halata. Galing sa Qian Corporation ang pera. Pero hindi dumaan sa opisyal na record. Isang batang walang muwang ang lakas ng loob makipagsabayan sa akin. Mamaya, palisin niyo siya. Sa bibig mo, sinasabing bagsak ka na, pero nakasuot ng relo ng 10,000 at nakakustumid na suit. Kung hindi dumaan sa opisyal na account ng pera, edi sa ibang pangalan pinadaan. E-check mo yung mga special expenses ng Qian Group nung panahon ngayon. Maaasikasuhin pa ako, mauna na ako. Hulihin siya. Opo. Pa, palayain mo na siya. Pa, bagsak na ang pamilya Lu. Hindi na siya magiging banta sa'yo. Nag-agawan kayo ng kapatid mong lalaki. Ikaw pang nagtatanggol. Anak pa ba kita? Gusto mo ba siya? Hulihin siya. Huwag lang saktan. Ikulong niyo siya mamaya. Sa ganon, makakasama mo na siya nag-solo. Han! Tumakbo ka! Tabi dyan! Pa! Tabi! Miss Lu, patawad.
Ginagawa ko lang ito para mabuhay. Pa rin sila. Paano ko nagkaroon ng anak na walang silbing tulad mo? Kahit si Jiang Nanhao, hindi mo siya matatapatan. Pinamamahala ko sa iyong kumpanya. Pero gusto mo lang maging walang kwentang pintor. Pati yung babaeng gusto mo, hindi mo makuha. Ang babae niya ay mapanganib pag nanatili siya. Kung gusto niya makasama si Jiang Nanhao, edi wala na tayong magawa. Kailangan ko silang parehong alisin. Wag. Kung ganon, patunayan mo na hindi ikaw ang inutil kong anak. Kung hindi, ang makukuha mo lang ay bangkay ng mahal mo. Gising ka na. Ano to? Love token to ng misis ko. Regalo niya to sa akin. May asawa ka na pala? Pabayad ng asawa mo ang mag-alaga? Ang asawa ko naman talaga ang nag-aalaga sa akin itong mga araw. Ang ganda mo talaga. Ikaw lang pwedeng maging asawa ko. Honey. Ang ganda mo talaga. Ikaw lang pwedeng maging asawa ko. Honey. Responsibilidad ng mama ang alaga ng anak. Okay. Magpakabait ka, tawagin mo akong mama. Tigilan mo ako. Jiang Nanhao, ganito na ang sitwasyon. Niloloko mo pa rin ako. Hayop ka talaga. Nagbibiro lang ako. Seryoso na tayo ngayon. Si Zhao Guanghui, kilala sa pagiging malupit. Hindi sapat ang pagiging impulsive mo. Si Zhao Guanghui ang nagsabotay kay Papa. Walang duda. Nakakahanap ako ng ebidensya. Pero... Okay lang. Huwag kang mag-alala. Mahalaga sa akin ang buhay ko. Pero hindi ko tatalikuran ang paghahanap ng ebidensya. Han, bakit hindi mo ako kayang paniwalaan kahit minsan? Pag gumaling na ako, agad kitang ipagkakasama sa uncle mo. Jiang Nanhao, ano pang silbi ng mga sinasabi mo ngayon? Bakit hindi mo pa nagawa noon? Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Masakit ang ulo mo? Oo, ganito na nga ako, may sakit na inaasar mo pa rin ako. Mukhang mali ang timing ko Nakaka-istorbo yata ako. Uncle Jiang. Mr. Jiang, kukuha na ako ng tubig. Ngayon ko lang talaga naiintindihan kung bakit nitong mga taon lagi kang iniiwasan ni mama at hindi ka talaga mapatawad. Wala ka talagang pakiramdam sa sitwasyon. Ano bang alam mo? Ang tawag dyan ay romantic tension. Romantic tension pala? Sige, bukas, papayuhan ko si mama na mag-blind date. Ikaw... Blind date? Miss Lu, hinihintay mo ba ako? Handa ka na bang sagutin ako? Uncle Jiang, imbis na pang isipin mo, baka dapat asikasin mo muna ex-wife mo at ang anak mo. Gusto ko talaga makuha si Wan Ying uli. Yung anak, wala akong pakialam. Paano kung sabihin kong may paraan ako para matulungan kang makuha si Wan Ying? Pero kailangan mo akong tulungan din. Sige, sabihin mo. Iha, sabi mo sa party na to, ilalabas ang kasamaan ni Zhao Guanghui. Tigyan natin siya ng pagkakataon mabulok ang kasalanan. Nagpalabas ako ng impormasyon kay Zhao Guanghui. Pagkatapos ng party ito, ipapahid ko na sa lahat ang totoo sa pagkabangkarote ng pamilya Lu noon. Ginagawa mong pahirapan ang sarili mo. Sobrang delikado niyan. Hindi mo ba gusto malaman ko anong papel ang ginampanan ng sekretarya mo si Su Hui? Sa buong pangyayari ngayon? Anong papel niya na mabangkarote ang pamilya Lu? Nadamay ka rin. Hinala ko siya ng taksil sa'yo. Sa mga taong ito, nagpanggap ka lang na humaling sa kanya para balang araw, mahuli mong bahon niya at maipaliwanag sa tita ko, di ba? Sige, manatili ka ngayon sa tabi ko hanggat maaari. Magpapadala ko ng proteksyon. Hindi mo na kailangang alalahanin ng babae ko.
Pero ang likod ng bahay mo, mukhang nasusunog na. Ha? Han, yung balitang may sikreto sa pagbabagsak ng pamilya Lu, ikaw bang nagpalabas nun? Kung ayaw mong sabihin sa akin ng totoo, gagawa ko ng sarili kong paraan para makamit ang layunin ko. Si Zhao Guanhui, nakita mo naman sa bar nung araw na yon. Bakit mo inilagay ang sarili mo sa ganong panganib? Jiang Nanhao, huwag mong isipin ang pagtatago sa akin sa likod ang pinakamabuting protection. Ang apelyido ko ay Lu. Kailangan ko alamin ang totoo at iligtas ang papa ko. Anong plano mo ngayon? Hindi ngayon mahalaga kung anong gagawin ko, kundi kung paano sila mag-react. Si Lucia na yan. Teka lang, ilang beses na kitang pinagsabihan. Sa lahat ng bagay, dapat marunong kang magtimpi. Pa, ngayon hindi na ako pinapansin ni Nanhao. Maging si tita, malamig na pakikitungo sa akin. Kung mapapatuloy ito, hindi niya ko papakasalan. Ayaw kang pakasalan ni Jiang Nanhao dahil kay Lucy Han. Pinaghandaan ko siya ng mabigat na regalo para hindi niya matakot o gambalahin ang pamilyang Zhao natin. At hindi na rin siya magiging sagabal sa pagitan ninyo ni Jiang Nanhao. Makinig ka sa akin, hindi ka magkakamali. Nang babangkarote ang Lu noon, ibinenta lahat ng shares at napunta lahat sa kamay ni Zhao Guanghui. Ngayong gabi, sa ball na ito, tsak nakikilos siya. Hinihintay lang talaga natin siyang kumilos para may focus nating atensyon ng lahat sa kanya. Nanhao, hindi mo ba ako pahihintulutang sumaya kasama mo? Wala akong pakialam. Nanhao, alam ko iniimbestigahan mong papa ko para kay Lucihan. Ayaw mo rin naman sa harap ng maraming tao na sabihin kong lahat. Ayaw mo mapahiya tayong lahat, diba? Tara na. Ayusin mo yan. Ganun lang ba kadaling ipamigay ang asawa mo? Sana'y masaya kayong dalawa.